Attorney Jiang, magandang araw. Attorney Jiang, magandang umaga. Binabati kita, Attorney Jiang, nanalo ka uli kahapon sa kaso. Ngayon, ang pinakamahusay sa buong Jiangcheng. Sa mga kaso ng diborsyo ay si Attorney Jiang. Naaksidente si Jing Kaiyan. Apat na taon ng kasal. Ang simula ng aming pagsasama ni Jing Kaiyan ay isang pagsasama ng dalawang pamilya. At ito'y 7 araw matapos. Kami maghiwalay ng aking ex na si Lu Feng. Nag-alok si Jing Kaiyan sa akin. Nang isang kasunduan, ang buhay pagkatapos ng kasal ay tulad ng isang negosyo. Malamig, walang emosyon at tahimik. Ginoo, magandang umaga. Naghihintay po kayo ni Mrs. para sa almusal. Hindi na. Kahit na nag-away pa kami kaninang umaga, ilagay mo na lang ako sa harapan. Ganito ba ako kahalay? O baka naman, takot kang masira ang imahe mong single, baka malaman ng ex mo na ikakasal ka na. Bahala ka sa iniisip mo. Ang kalagayan ni Ayan ngayon ay ang kanyang memorya ay nananatili sa 4 na taon ang nakalipas. Hindi pa sigurado kung kailan siya gagaling. Ikakasal ka na? Kanino? Hindi ikaw, sigurado. Tara na, umuwi na tayo. Bahay. Saan tayo uwi? Dumating na ang oras ng paghihiganti. Nabangkarote ang pamilya mo. Ngayon, nasa aming bahay ka bilang katulong o mas tama. Tumutulong sa paglalaba, paglilinis, at pag-aalaga sa akin. Nabangkarote nga ang pamilya mo. Noong nakaraang buwan, Humiram ka pa sa akin ng 50,000. Huwag mong kalimutang bayaran. Tara na. Yung, pwedeng pahingi ng ilang araw para sa 50,000. Ayan. ang asawa mong pinag-agawan mo, lagi mo namang pinapahirapan. Kung maibabalik mo pa ang asawa mo, nakadepende na sa iyo ngayon. Nanay, sinabi ko kay Ayan na bangkarote na ang kumpanya. Para magpahinga siya ng maayos. Huwag niyong sasabihin ang totoo. Sige, sigurado. Makingat kayo. Tutulong kami. Sabi mo katulong ako, bakit naman ang pajama, brief at mga damit kong pinasadya? Ito ay nasa iyong kwarto. Anong pagkakataon? Pareho ang taste at sukat namin ng asawa mo. Kasal na ako, pero nasa ibang bansa ang asawa ko. Mahaba ang gabi at ang ganda mo naman. Hindi may iwasang may mangyari. Ibig mong sabihin, ako ang lalaki mong pinapakain. Magkaibigan ang pamilya natin. Kung pakakasalan mo ako, hindi ka lang makakatakas sa mga magulang. At saka, hindi ka lugi. Hindi pwede. Hindi ako laruan mo. Pero may pulang tuldok ka sa loob ng hita mo. Kung hindi mo ibinigay sa akin, paano ko malalaman? Bakit naghugas ka ng kumot? Kagabi, tayo ang gumawa nito, kaya tayo rin ang maghuhugas. Hindi naman pwedeng iba ang maghugas, o baka naman lagi kang. Ikaw lang ang naghuhugas. Hindi marunong maghugas ang asawa mo. Ang bilis mo namang mag-adjust sa bagong papel mo. Hindi talaga asawa ko ang naghugas. Hindi ko alam kung anong panlasa mo, pero yung babaeng pinakasalan mo. Hindi ka inaalagaan, hindi ka rin pinapansin, tapos pinakasalan mo pa rin. Bulag ako. Talagang sa kama lang. Para kang asawa. Sige na, lalaki lang naman ako. Wala akong karapatang makialam sa'yo. Sandali lang, pagkatapos kong maghugas, magluluto pa ako. May nag-aasikaso nito. Hindi mo ba sinabi na ako lang ang katulong mo? Meron din namang part-time. Tatay, nanay. Anak, narinig naming na aksidente ka. Okay ka lang, Bia? Kayo ba yung sinasabi ni Jiang Sweling na part-time? Oo, kami yang part-time. Ang nanay mo ang nagluluto, ang tatay mo naman ay... Hat inero.
Ganito na ba talaga ang lagay ng pamilya natin? Anak, kasalanan naming magulang. Buti na lang at may sitswelling. Dapat mong pahalagahan siya. Ang relasyon namin ni Swelling. Hindi kayo tutol. Hindi kami tutol. Bihira lang na may magkagusto sa'yo tulad ni Swelling. Suwerte mo, dapat mong pahalagahan. Sana magkaanak na kayo agad. 4 na taon lang. Ganito na ba talaga ang mundo ngayon? Baka dahil sa pagbabago ng ekonomiya, nagbago na rin ang pananaw ng mga tao. MS Jiang, gagawin namin ang lahat. Nanay, Sigurado ka bang marunong ka magluto? Nitong mga nakaraang taon, part-time lang ang bumubuhay sa'yo. Sa totoo lang, ito ay black pepper flavor na maitim, sunog at malagkit. okay lang. Boss Ying. Ay naku, nahulog ko to, nadulas ang kamay ko. Nawala ang screen, baka sira ang phone. Dadalhin ko para ipaayos. Sino si Secretary Zhao? May tinatago ba kayo sa akin? Vala. Ay, tingnan mo si Miss Jiang, ang ganda ng suot. Mukhang alis, bakit hindi mo siya hatid? Pupunta rin si Lu Feng, sabay kaming flight kaninang umaga. Siya mismo ang nagsabi. Alam ko, magkita na lang tayo mamaya. Anong ginagawa mo? Hindi mo alam na umuwi na ang asawa mo. Kailangan ko bang sabihin sa'yo ng iba? Anong problema dun? Kung wala kang nakikitang problema. Dati akala ko pangit lang ang taste mo. Ngayon nalaman ko ang luwag pala ng puso mo. Jing Kaiyan, anong problema mo? Gusto ko lang malaman anong meron kay Lu Feng. At gusto mong maging tagasunod niya. Ako ang tagasunod. Sige, ako na ang tagasunod. Ako ang tagasunod mo. Ako ang may kasalanan. Wala akong karapatang magalit sa'yo. Si Jing Kaiyan na sobrang proud. Kayon parang kalye lang, sobra na ba ako? Pupunta lang ako sa isang party. Ito ay schedule ng law firm, uwi ako mamayang gabi. Huwag kang masyadong mag-inom. Maaga kang umuwi. Magandang araw po sa inyo. Hindi kaya masama na niloloko natin si Ayan? Dati ang lamig nila, ngayon parang apoy. Si Ayan, magaling sa lahat, ayaw lang aminin. Ang nararamdaman niya. O, may bunto ka. Ituloy natin, baka sa susunod na taon. May apo na tayong babae. Ay naku, hahaha. Si Jiang Swelling na tanga. Paano siya nagkagusto kay Lu Feng na social climber? Alam mo Tapia, darating din ngayon si Boss Lu and Gaming Tech. Darating din siya. Boss Lu, yung nagsimula is Avala. 3 taon lang, naging successful na sa tech industry. Uun ga, ginto pia ziyang binata. Maraming social dito ngayon na nakatingin sa kanya. Hindi mo talaga sasabihin sa asawa mo ang totoo. Kapag naalala na niya, magagalit na talaga yan. Mabuti na rin siguro kung magalit. Si Jing Kaiyan pagkatapos mawala ng memorya. Mas masaya kaysa dati. Yung samahan namin, komportable naman. Kaya pala sinasabing gusto ng lalaki magloko. Dahil sa bago. Pero yung pagiging tahimik mong ibon sa bahay. Hindi ka ba nagtataka? Baka gusto niya lang talaga. Yung pagkawala ng memorya niya, nagpakita ng totoong nararamdaman niya sa'yo. Totoong nararamdaman? Impossible. Negosyo lang ang kasal namin. Saan nagaling yung totoong nararamdaman? Yung nasa loob, hindi nakikita. Uun nga, pinapunta ka uzik Xiaobao. Sa bahay niyo. Dapat nandiyan na siya ngayon. Ha? Si Xiaobao at si Jing Kaiyan. Laging nag-aaway yan.
Nandiyan na si Lu Feng. Kumusta, Boss Lu? Yung batang lalaking kasama mo noon. Iba na ngayon. Dati, asawa mo lang ang may ganyan, pero nang magpakasal na siya, parang nawala ng gana yung mga sosyal. Ano sa tingin mo? Kung si Lu Feng at si Ying Kayan, Ang magkatabi ngayon. sino ang pipiliin mo? Tigil na. May asawa na ako. Xueling. Boss Lu, matagal na tayong hindi nagkita. Kayo muna, lalabas muna ako. Xueling, narinig kong pupunta ka dito. Kaya binago ka o, yang flight ka o para Macauvi. Boss Lu, narinig kong malaki na ang negosyo mo. Galit ka pa rin ba dahil umalis ako papuntang Amerika? Ililipat ko ang negosyo ko sa Jiangcheng. Vida tayong. Sayang, diborsyo ang trabaho ko. Kung hindi yung negosyo ni Boss Lu, pwede kong tanggapin. Yung nangyari noon, pasensya na. Lagi kitang initsap. Boss Lu, may asawa na ako. Alam ka o. Nagtanong ako. Malamig siya sa'yo. Alam kong nasasaktan ka. Hindi ka masaya. Sa totoo lang, ayos lang naman ako. Pasensya na. Okay ka lang? Xueling. Ayan, ayan. Bakit ka nandito? Kung natatakot kang maabala kita sa pagsasama mo at ng asawa mo, bakit mo pa ako hinabol? Ang ibig mong sabihin, Lu Feng. Huwag mong banggitin siya. Hindi siya. Bumalik na siya. Ayaw mo na sa akin. Ayan, ikaw ang pinakamahalaga. Sinungaling, ganun din. Ayon, ako na lang yung lalaking kaya mong tawagin at paalisin kung kailan mo gusto. Lokohin mo na lang kung gusto mo. Hindi, ayan. Ang tagal nating hindi nakita. Lu Feng. Ginong Ying. Tara, uminom tayo. CJ, hindi mo ba alam na sumasakit ang tiyan niya sa mga nakaraang taon? Hindi siya pwedeng uminom ng malamig na alak. Hindi ko alam, pasensya na. Ako, pwede. Mag-ingat ako sa susunod. Sa ibang bansa ka pala nitong mga nakaraang taon. Noon, may mga nang utos sa akin na wala akong karera. Hindi ko kayang pantayan si Xueling, kaya, itong mga taon, hindi ako nagpahinga kahit sandali. Kaya, sa puso mo, mas mahalaga ang karera kaysa kay Xueling. Hindi ako. Ang tinatawag na karera, mga dahilan lang, alam mo ba nitong mga taon? Paano siya nabuhay? Hindi ko alam. Wala kang pakialam sa kanya. Hindi ka rin naman ganun kagaling, naglalaboy ka sa buong mundo. Kaya, siguradong mawawala siya sa'yo. Kaiyan, ano ba yung sinasabi mo? Xueling, Ginong Ying. Gano ka naman kagaling? Lu Feng, bakit mo pa kailangan gawin ito? hindi ako sapat. Pero kaya kong makuha ang hindi kayang makuha ni Boss Lu. Mahilig kayong mag-away, may boxing key fight sa taas. Baka gusto niyong magsuntukan? Hindi. Seryoso kayo. Ang immature niyo naman. Okay lang, Xueling. Nagpapainit lang kami ng katawan. Tingnan ko rin kung kaya ni Boss Lu. Kung may kakayahan ba siyang panindigan ang responsibilidad sa mga nakaraang taon. Nabalitaan ko na na-aksidente si MR Jing. Kung kailangan bitawan, bitawan mo na, Xueling. Xueling. Si Jing Kayan. Maayos ang asawa ko, maayos kami. Huwag ka nang mag-alala, Jim Ai Lu. Hindi ako susuko.
Pugi, inom tayo. Pogi, gusto mo ba? Ang sungit mo naman. Hindi ka sumama kay Lufeng. Gusto mo bang sumama ako sa kanya? Wala akong karapatang pakialaman ka. Huwag mo akong kahabagan, lalaki mo lang naman ako. Masaya na ako makita ka lang. Huwag kang magkamali, lobat lang ang phone ko. Hindi ako makataksi, pwede mo ba akong tulungan? Sa lugar ni Zenzi. Kailangan kong gamutin ang sugat ko. Kung makikita ng nanay ko ang itsura ko ngayon, malulungkot siya ng sobra. Huwag mong isiping hindi ko alam na sinadya mong masaktan. Napanood ko na ang boxing mo. Mas magaling ka kay Lufeng. Dati yon, na aksidente lang ako. Alam ni Lufeng ang relasyon natin. Sinubukan niya akong patayin. Ayoko sanang sirain ang relasyon niyo, pero bahala na. Kasalanan ko lahat. Sabihin ko na lang ang totoo. Sa totoo lang, si Lufeng ay hindi. Okay ka lang. Masakit. Dadalhin kita sa ospital. Ayokong pumunta sa ospital. Gusto kong umuwi. Dahil ba bumalik siya? Hindi na ako makakauwi sa'yo. Mas mabuti na rin na hindi ka mahirapan, pero hindi ko alam. Kung wala akong unan mo, makakatulog ka pa kaya ng maayos? Tumahimik ka. Baby, ingat ka. Mukhang enjoy ka ah. Sige, maging kanari mo na lang ako. Sana hindi na maulit ang nangyari ngayon. Huwag mo ring pakialaman ang relasyon ko sa iba. Baby, Tandaan mo kung sino ka. Mag-drive ka na lang pa uwi, may gamot sa bahay. sige, hintayin kita. Bagay sa kintong kotse na to. Boss Ying. Nahanap din kita. Sabi ng kaibigan ko, nakita ka raw niya dito. Dumiretso na ako, hindi mo pa sinasagot ang tawag ko. Wala ka sa opisina, hindi ako makapasok sa bahay mo. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Boss Ying. Bakit nasugatan ang kamay mo? Pati mukha mo. Alisin mo. Ano? Sabi ko, alisin mo ang kamay mo. Boss Ying. Zijiang Zuling Bia? Ang nasaktan ka? Alam ko na, hindi niya kayang alagaan ka. Sino ka ba? Ex-welling. Nagpapakialam ka. Boss Jing AKO SI Lanex Na. Ayan. Swelling, bakit ka lumabas? Uwi ka rin ba? Sabay tayo. Baka malimutan mo ang daan pa uwi. Baka maligaw ka pa, hahanapin kita. Hinahanap ka niya? Isa lang siyang stranger, nagtatanong lang ng daan. Swelling, huwag kang mag-alala. Walang ibang babae ang makakalapit sa akin. Tara, Boss Ying. Jinka iyan, bakit parang lagi na lang? Naghahangad? baby, gusto ko lang patunayan na ang katawan ko. At puso ay para lang sa'yo. Huwag ka nang magselos. Hindi ako nagsiselos. Sige, hindi ka nagsiselos, ako ang nagsiselos. Nagsiselos ako sa asawa mo. Ikaw ang nagsiselos? Ate, May kasama akong masama ang pakiramdam, dinala ko siya sa ospital. Hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin, hindi ako naiinggit. Tara na.
Ang tigas ng ulo mo, may araw ka rin. Baby, ano na iniisip mo? Bakit ang pula ng mukha mo? Kung gusto mo sa loob ng kots, Huwag kang magsalita ng ganyan, wala akong ganun ang iniisip. Bilis, magmaneho ka na. Hoy, Lufeng. Kakauwi ko lang. Jiang Sueling, ano ba talagang ginawa mo kay Boss Jing? Huwag mong sabihin hindi kita pinaalalahanan kung maantala ang mga bagay sa kumpanya. Handa ka na lang sa galit ni Boss Ying. Secretary Zhao, alamin mo ang lugar mo. Ang ginagawa ko sa asawa ko, wala kang karapatang makialam. At kung maantala man ang kumpanya, iyon ay pag-aari namin. Mag-asawa. Matagal na kitang tinitiis. Isang taong pwedeng tanggalin kahit kailan. Gawin mo lang ang trabaho mo. Dati, dahil kay Ayan, hindi kita pinapansin. Ngayon, huwag mo akong guluhin. Bakit ka naglalaba ulit ng kumot? baby, huwag kang mag-alala, isang kamay lang ang ginamit ko, hindi ko nahawakan. Ang butterfly note na binalot mo sa akin. Sa totoo lang, hindi mo kailangang gawin iyon. Si MS Jiang, ang ganda talaga. Noong ikupresenta ako ni Boss Lu, hindi ako makapaniwala na may abogada. Nakagaya ni MS Jiang, napakaganda at napakatalino. Boss Yao, sobra naman po ang papuri ninyo. Tingnan mo muna ang menu. Hindi pa kayo kasal, anong klaseng partner ang gusto mo? Hindi ako magbibigay ng kahit piso sa babaeng iyon. Pero ito ay pag-aari ng mag-asawa at ang kumpanya ninyo. Ay itinatag ninyong mag-asawa at lumalago ng maayos. Parang hindi tama ito. Sige na, huwag mo nang banggitin ang babaeng iyon, nakakasira ng mood. Pag-usapan natin ang mga bagay na. Interesado si Attorney Hian. Waiter, hey sir, hey sir. Nakatapak ka sa PKO. Pero huwag mong ilabas ang paa mo ng sobra, baka masakit. Titimplahan ko kayo ng alak. Anong klaseng waiter ito? I-report kita. May iba pa po ba kayong kailangan? Hindi na kita kailangan, umalis ka na. Sige po. Boss Xiao, punta muna ako sa C. Siege. Boss Xiao. Ano ang ginagawa mo? Attorney Jiang, ang sarap ng alak na ito. Subukan Montag. Waiter, Boss. dalhin mo itong alak para matest. At sabihin mo sa manager. Nakunin ang footage ng titis. Naglagay ka ng gamot sa inumin ng abogado. Grabe, hindi ko pa ito naririnig dati. Ano ang ibig mong sabihin, MS Jiang? Nagdududa ka sa akin? Ako ang kliyente mo. Ako ang nagbibigay sa iyo ng trabaho. Nagpapakain sa iyo. Isang taong naglalagay ng gamot sa inumin, gusto mo pa akong ipagtanggol? Panaginip mo yan. Hindi lang ako tatanggap ng kaso mo. Tutulungan ko pa ang asawa mo na agawin ang lahat ng ari-arian mo. Para wala kang matira kahit piso. Ikaf, mabait ka pala. Hinampas Montag ako, isang baita ka lang, isang hamak na ta. Ang lakas ng loob mong makialam. Hinawakan mo ang babae ko. Gusto mong mamatay. Ikaf na weiter, kung matapang ka, tanggalin Montag yang maskara Montag. Para makita ko kung anong klaseng mabait ka. Ito, Mr. Jing. MR Jing, esensya na po. Hindi ka upo alam na. Katauhan Montag pala si Attorney Jiang. Kung alam ko lang, hindi ko gagawin to. Katawaran mo ako. MS. Jiang, sana po'y patawarin niyo ang kamayang kao. Huli na. Naipadala na ang ebidensya laban sa iyo sa mga otoridad. Tao, Mr. Jing, MS.
Jiang, Mr. Jing, Hindi ba't may dapat kang ipaliwanag sa akin? Tingnan mo, naayos ko na lahat. Walang magiging problema. Alam mo na hindi yon ang tinatanong ko. Ang tanong ko, bakit takot na takot sa akin yung lalaki? May itinatago ka pa ba sa akin? Kung nabuhay lang sana yung bata, malaki na siguro ngayon. Baby, kumain ka ng prutas. Baby, huwag ka nang magalit. Nagdala lang ako. Nilin si Aubao para maglaro. Kung ayaw mo, pwede naman akong magbawas ng labas. At least ngayon, naipagtanggol kita, hindi tulad ni Lufin ngayon na hindi mapagkakatiwalaan. Ang kliyenteng, nirekomenda niya sa'yo, ano yon? Kahit na ang restaurant ay puno ng tao mo. Hindi mo naman masisiguro kung anong masamang plano nila. Ako pa ang nagkamali? Sige, lumuhod ka, ako ang magsusorry. Tigil. May mga palatandaan na gumagaling ang sugat sa utak ni Ayan. baka any day now, maalala na niya ang lahat. Baka hindi ka maging aking kanari ng ilang araw. Dahil ba sa asawa mo? Ginawan ko niya ako. Attorney Jiang, sandali lang dito. CJ, Xueling, Ang swerte mo naman, narito ka para sa? para mag-promote ng law firm. Narito ako pa sa isang collaboration. Nga pala, yung nangyari kay Boss Chiao noong nakaraan. Paumanhin, nagdulot ako ng abala sa iyo. Attorney Jiang, halika na po. CJ, Attorney Jiang, maaari mo ba kaming bigyan ng paliwanag? Tungkol sa bagong batas ayon sa bagong konstitusyon, Maraming salamat, Attorney Jiang, sa pagpunta sa aming live stream ngayon at sa pagbibigay ng maraming sagot tungkol sa legal na mga isyu. Ngayon ay oras na para sa personal na tanong at ito ang pinaka. hinapangang tanong, Attorney Jiang, ikaw ba ay kasal na? kasal na ako. Marami sigurong nagkagusto sa iyo ang nasaktan. Kagaya mo, Attorney Jiang, na napakagaling ang asawa mo, ay tiyak na napakakapable. Ang asawa ko ay talagang mahusay, ngunit sa tingin ko. Masyado siyang nahihirapan, kailangan niyang magpahinga. Talagang mahal mo ang asawa mo. Mahal ko siya. Kung ganoon kayo kasaya, sana ay manatili kayong masaya magpakailanman. Salamat. Okay, Tigil. Attorney Zhang, sumama ka sa akin dito para kumpirmahin. CJ, Ian, bakit mag-isa ka dito? Malakas na ang ulan. Sumama ka sa akin pauwi. Mahal mo siya, hindi ba? Hindi mo siya iniwan. Dahil mahal mo siya. Hindi mo kayang iwan siya, tama ba? Ginamit mo lang ako para maghiganti sa kanya. Ian, hindi ganoon, huwag kang malungkot. Paano ako hindi malulungkot? Pinagawa mo akong kabit, ginawa ko. Pinagawa mo sa akin ang mga bagay na ayaw kong gawin, ginawa mo akong taong ayaw kong maging. Ngunit dahil ikaw yun, gusto ko basta makasama ka. Kahit anong papel pa ang gampanan ko, gusto ko para sa'yo. Kahit ano nang gawin ko, okay lang. Pero ikaw, mahal mo siya. Ano nang magagawa ko? Ayan, hindi ganun, makinig ka muna sa akin. E di maghiwalay kayo. Ang lakas ng ulan, umuwi ka na. Sumama ka sa akin, okay? Ayoko.
Hindi ako doon nababagay. Ikaw lang ang nakatira doon. Wala nang iba. Kahit si Lufeng, hindi tumira doon. Wala kaming relasyon, hindi ko siya asawa. Hindi siya. Lainan, Sumama ka sa akin. pasensya na, nahuli ako kanina. Kasalanan ko lahat kahapon. Hindi ko pinaaga ang pahinga ni Atty. Jiang, Huwag kang magsalita ng kung ano-ano. tama naman eh. Kahapon kasama kita mamili ng damit mo. Tapos dahil masyadong excited, hindi ako makatulog. Pinilit pa kitang mag-ehersisyo, kasalanan ko lahat. Tumahimik ka. Lulutuan kita ng barbecue. Bakit mo dinala asawa mo? Na-realize ko, dati ayaw kong ipaalam ang relasyon natin. Dahil sa trabaho, pero ngayon nararamdaman ko. Masarap pala yung may nagtatanggol sa'yo. Wala ka na, nahulog ka na, paano na tayo magkakasama? Magpapanggap na single para manloko ng mga begets. Ayoko naman sa mga bagets. Oo nga, asawa Montag lang gusto Montag. Pero parang may spark kayong dalawa. Sino mag-akalang isang buwan lang, nagkakasundo na kayo? Dati parang yelo. Ipapakilala ko si Boss Lu. Kumusta po kayong lahat? Masaya akong sumama sa inyo. Ang legal matters na Mingi Tech ngayong taon ay aming law firm ang bahala ngayon. Inanyayahan namin si Boss Lu sa team building. Welcome her. Dati legal matters ng kumpanya namin sa inyo rin. Pero hindi naman ako naanyayahan. Lagi akong tinatanggihan ng sekretary mo. Gusto mo bang maanyayahan bilang partner? O bilang pamilya? Siyempre bilang pamilya. Ksueling. Baby, ito ay inihaw ko para sa'yo. Tikman mo. Ako lang. Boss Lu, nandito ka rin pala. Dalhin kita sa masarap na pagkain. Ako, Baka maga na naman sila. Nakita niyo ba si Jing Kaiyan? Wala. Kanina pa nakita, kasama si Boss Lu. Salamat. Lufeng, Ksueling. hindi ba kasama mo si Kaiyan? Umalis siya kanina, hindi siya kasama ko. Bakit hindi mo siya bantayan? Lalaki siya, paano ko siya mababantayan? Siguro okay lang, maliit lang naman dito. Hindi naman siya mawawala. Madilim na at saka hindi maayos ang isip niya ngayon. Hindi maayos ang isip. Ksueling. suling-suling. Suling. Hindi mo ba siya nakita? Kanina pa siya naghahanap sa iyo. Wala eh. Hindi makontak ang phone. Saan ito? Bakit parang palayo na ng palayo? Jing Kaiyan, nasaan ka na ba? May tao ba dyan? Ksueling, ksueling. Suling. Yingkayan. Ingat. Salamat. Tarana. Ang sakit, Jing Kaiyan, ang sakit. Alam mo ba kung saan ito? Jiang Sueling, naririnig mo ba ako? Sagot mo ako. Suling.
Sagutin mo ang tawag. Huwag mong i-disconnect. Ayan. Ayan. Swelling, nandito ako. Ayan. Ayan, nasaktan ako. Nasaan ka? May landmark ba dyan sa'yo? Pupuntahan kita ngayon din. Huwag kang matakot, Swelling, huwag kang matakot. Huwag kang matakot, Swelling, huwag kang matakot. Ayan. Hoy, Swelling. Huwag mong ibaba ang tawag, Swelling. Pupunta ako dyan sa'yo. Swelling. Ayan. Kanina natakot ka ba? Medyo. Natakot ako. Kanina iniisip ko kung hindi kita mahanap. Ano nang gagawin ko? Natatakot ka siguro kung mawala ako. Wala nang mag-aalaga sa'yo, no? Kaya, pakiusap, mabuhay ka ng matagal. Pamilyar tong eksenang to ah. Parang dati, ganito ka rin nagbuhat sakin. Parang noong senior high school sa sports fest, nagkalimp ako. May naghatid sa akin sa clinic. Pero siguradong hindi ikaw yon. Pagkatapos ng high school, pumunta ka sa Amerika. Walang utang na loob, hindi mo man lang alam kung sino nagbuhat sa'yo. Tapos na yung basic bandage. Palitan mo lang ng gamot ilang araw. Pagkatapos, pa-check up ka uli sa ospital. Okay na yan. Tapos ka na mag-bandage. Sigurado ka ba? Check mo ulit. Brain Doctor AKO, Basics Brain Lang 2. Kung hindi mo ako pinagkakatiwalaan, pumunta ka sa ospital. Magpasay ka. Sige, magaling ka. Nga pala, si Swelling, dinadatnan pa ng dysmenorrhea. Kamakailan madalas din siyang hindi makatulog, bigyan mo siya ng gamot. Tumahimik ka. Bayaan mo muna yung utang mo sa akin. Libre naman, Tong Check Up A. Ayan, nagbibiro lang si Zeng. Kukuha ako ng prutas para sa'yo. Zeng. Ma-pride si Ian namin. Huwag mo siyang saktan ng ganyan. Sig, hindi ko naasarin asawa mo. Sa tingin ko, okay lang na hindi maalala ni Ian. At least wala na yung dating kaya bangen. DIBA? Gusto ko sanang maalala niya, gusto ko. Harapin niya yung totoong sarili niya. Uminom ka ng kape. Hindi mo man lang nakikita yung puso ko. Ha? Kailan ka natuto mag-latte art? Hindi ako yung gumawa, may pinagawa ako. Ang galing ng taste ng Ian namin. Ang galing pumili ng tao. Uminom ka pa ng isang higit. Alaynan. Tigilan mo yan. May kaso ako dito. Sabi ng doktor, kailangan mong magpahinga ng sapat. Tumigil ka, Jiang Swelling.
Patayin natin itong walang pusong abogado. Para sa pera, inaapi ang mga may bahay, dapat mamatay ng masama. Ano nang ginagawa nyo? Tigilan nyo yan. Ano ang nangyayari? Nakita niyo ba yon? Si Atty. Jiang, nitong nakaraang araw, abogado sa kasong paghiwalay ng mayamang pamilya. Siya, isang babaeng abogado, tumulong pa sa lalaking nangangaliwa. Kinuha ang pagiging legal na tagapag-alaga ng bata, kahit babae rin siya. Para lang sa maduming pera, pinagkaitan ng suporta ang isang may bahay na nasa bisyo ng 10 taon. Patian en Josia. Siege. Tangina, nakalimutan mo ang cake. Anong ginagawa nyo? Ayan. Mga guard, hulihin nyo ang mga nanggugulot. Nagkakalat ng chismis. Alis na kayo. Ay naku, nagsumbong ka na naman kay Boss Jing. Akala Montag ba? Tapos na tu? Hoy Zhengzi, alamin mo nga kung sino ang nagkalat ng kaso ni Swelling para sa pamilya Zhao. Sino ang source? Okay ka lang. Pinahinto muna ako ng law firm sa trabaho. Sakto, gusto ko rin magbakasyon. Ganun ka ba kabusi dati? Nag-alala ba ako sa'yo? Ang cold mo, di mo man lang pinapakinggan mga kwento ko. Ngayon ko lang naisip. Dapat matagal na kitang iniwan. Ganun ba ako kasama? Si Miss Jing na laging busy, walang oras. Para sa trabaho ng isang maliit na abogado. Pangako ko, sa susunod, mas pagtutuunan ko ng pansin ang trabaho ni Atty. Jiang Swelling. Hindi mo ba ako tatanungin kung ano nang nangyari? Nawala lang ang 4 na taon kong alaala. Pero ang tagal na nating magkakilala. Yung babaeng lumaban sa pamilya, tinalikuran ang business school. At ginawa lahat para maging isang abogado, si Jiang Swelling. At naging divorce lawyer pa, yung pinakawalang commercial value. Pero naniniwala ako, lahat ng kakayahan mo at motibasyon ay para protektahan ang karapatan ng mahihina. Akala ko hindi mo ako pinapansin. Mukhang napakasama ko talaga noon. Ako. Kailangan kong bumawi sa'yo ng maayos. Anong iniisip mo? Gusto ko lang sana suotan ka ng kwintas. O kaya, pwede tayong lumipat ng lugar. Jing ka iyan. Ay sige na, mali ako, binibiro lang kita. Hindi ka pa kumakain ng almusal, dala ko ng cake para sa'yo. Salamat baby. Ang tamis ng cake. Jing ka iyan, bayaran mo ang cake ko. Ay sige na, babayaran ko, nandito ako, umiyak ka kung gusto mo. Tumawa ka kung gusto mo. Doc, may gimong suriin. Kung may mga dapat tandaan, isusulat ko lahat. Maganda ang paggaling. Yan. Hintayin mo ako dito. Yung kaso ng pamilya Zhao, sa isang anti-cheating group, lumala ang sitwasyon. Maami ang kasali, pero kung saan nagsimula. Tinitingnan ko pa. Ganito lang kasimple, ang tagal mo nang tinitignan. Kung hindi lang nabangkarote ang pamilya namin, hindi kita kailangan. Alam mong bangkarote na, maging magalang ka naman. Swelling. Umalis na si Ate Jiang. Ay. Tiningnan ang CCTV ng ospital, nawala sa CR. Naglagay ako ng monitoring device sa kwintas ni Swelling.
Mauna na ako. Magkapulis dahil mga tao. Delikado kung ikaw lang mag-isa. Mas hindi ka mapapansin kung mag-isa ka. E di ikaw ang magmaniho. Ito mabilis, walang traffic. Sino kayo? Anong gusto ninyo? Kami? Mga taong kukuha ng buhay mo. Hindi. Gusto ninyo ng pera? Marami akong pera. Mabibigyan ko kayo ng maraming pera, doble, hindi. 5 beses. Ay yung mga abogadong walang konsensya. Pera lang ang laman ng bibig ninyo. Sa paningin ninyo, pa sa pera, pwede ninyong itapon ang konsensya. At apihin ang dangal ng iba. Hindi. Kuya, bakit ka pa nag-aksaya ng oras sa kanya? Inapi tayo ng mga miyembro ng anti-cheating group. Dapat parusahan. Anti-cheating alliance, may misunderstanding ba kayo? Pakinggan ninyo ako. Huwag kang magdadahilan, sweetie. Yung lalaking cheater ng pamilya Zhao, ipinagtatanggol mo pa. Mamatay ka na lang, papatayin na kita. Hindi. Hindi ko siya pinoprotektahan. Ito ay may pahintulot. Ni Empress Zhao. Kung hindi kayo naniniwala, may recording ako sa phone. Talaga ninyo ako, ipapakinggan ko sa inyo. Kailangan ng fingerprint para ma-unlock ang phone. Akala Montag PA tangga kami? I-unlock para tumawag ng pulis? Marami kayo, hindi ako makakatakas. Ang gusto ninyo lang naman ay ang katotohanan, di ba? Pakinggan ninyo muli ang recording. Bago ninyo ako husgahan, tama ba? Subukan mong tumakbo, papatayin ka namin. Hulihin siya. Bitawan ninyo ako. Suling. Ayan. Okay ka lang. Dumating na rin yang pretty boy. Ayan. Ayan, nasugatan ang kamay mo. Hintayin mo ako. Narinig namin nakasal na si Attorney Jiang. Maganda naman ang kabit mo, alam pang sumaklolo. Si Attorney Jiang mismo ay cheater. Kaya pala puro cheater ang pinoprotektahan niya. Mga tangang ginagago lang. Sampalin natin. Ayan. Papatayin ka o kayo. Ayan, stable na ang kalagayan. Huwag kang masyadong mag-alala. Kailangan kong lumabas, tulungan mo ako. Alagaan mo si Ayan. Hindi pa nahuhuli ang mga yon. Huwag kang magpadalos-dalos. Okay lang, nandito na ang mga bodyguard ng pamilya Jing at Jiang. Oras na para ipaliwanag ang sitwasyon. Attorney Jiang Schwelling, narinig namin na ikaw ay biktima ng kidnapping. Marami ang nagsasabi. Nakasalanan mo ito. Ganito ba ang pagtrato ninyo sa batas at sa biktima? Attorney Jiang, hindi ba't dahil Ikaw ay gumagamit ng batas para protektahan ang mga cheater at tinatapakan ang mga mahihina. Ayaw ko talaga, basta ang ginagawa ko, walang bahid ng kasalanan sa konsensya. Wala akong pakialam sa anumang iniisip ng iba. Pero ngayon, dahil sa pagtitiis ko, ang minamahal ko, ay nasasaktan. Hindi ko ito hahayaan. Kung ganon kumpiyansa si Attorney Jiang, EDE. Sa kaso ng diborsyo ng pamilya Zhao, maaari ba kayong magpaliwanag? CJ, sa kasong ito, nakakuha na ako ng pahintulot. Kay Izhao. Susunod, ilalabas ko na ang detalye ng kaso. Bilang isang profesional sa batas, bilang isang abogado, ang dapat natin gawin ay protektahan ang mahina. Pangalagaan ang mahina. Sa isang pamilya, isang may kapangyarihan at isang nasa bahay. Na masipag at tahimik na may bahay, natural lang. Naisipin ng lahat na ang may bahay ang mahina. Sabihin mo, kung ikaw ang hurado, paano mo hahatulan? Siyempre, palalayasin ang masamang tao nang walang dala, kung hindi pwede. Kahit man lang makuha ng asawa ang custody. Layo sa masamang tao. Tignan ninyo ulit.
Ang batang ito na pinag-aagawan ng custody ang nananakit ay ang masipag at tahimik na may bahay. Lahat ng hinanakit sa asawa, ibinuhos niya. Sa walang malay na bata. Naku, ang bata naman, ang sakit nito. Kung magdiborsyo, mas delikado kung mapupunta sa kanya ang bata. Saan pupunta ang bata? Ang bata ang walang kasalanan. Mali si Gizao sa pagtataksil. Pero ayon sa bata at sa investigasyon, sa nakaraang 6 na taon at sa hinaharap si Gizao, ay mamumuhay ng mas maayos. Ayan, gising ka na ayan. Nawalan ka na naman ng memorya? Ito, ang tingin ng isda, pareho pa rin dati. Magkano ba ang utang ko sa'yo? Pwede bang ipadala na lang ng finance ng kumpanya? Wag ka naman ganyan, hindi ba't? Mabuting kasinungalingan yun? Tignan mo, nang mawala memorya mo. Ang ganda ng pakikisama mo sa asawa mo. Hindi ba't? Ayaw mo nang bumalik sa pagiging malamig at walang pakiramdam. Naazawa? Lahat ng nagsisinungaling papadalhan ko ng legal notice. At sa mga nanakit sa asawa ko, hindi ko pababayaan kahit isa. Yan, gising ka na. Ano nang nangyari? Hindi ba't nawalan ka na naman ng memorya? Kilala mo ba ako? Huwag mo akong takutin ha. Ano nang nangyari sa kanya? Suling. Ako yon. Sabi niya, iniwan mo na ako. Hindi, anong sinabi ko? Ako. Zeng, ikaw at si Ayan, ano nang pinagsasasabi niyo? Ang sakit ng ulo ko. Naalala ko, parang ikakasal ka na, pero nakatira pa rin ako sa bahay mo. Ano ba talaga nang nangyayari sa akin? Zeng, si Ayan ay... Pansamantalang amnesia, sa pilitang pag-atake. Dapat malapit ng gumaling, tapos nasuntok pa ulit. Hindi na naman malinaw ang isip. Okay lang. Ayan, kahit anong mangyari sa'yo, sasamahan kita. Sasamahan kang bumalik kahit wala ka nang maalala. Okay lang. Akala ka pa o dati siyate. Jiang ay matalinong babae, pero siya pa lang. Ulol es apak ibig. Ayan, okay ka lang? Nung narinig namin ang balita, sumakay agad kami ng eroplano ng tatay mo galing abroad. Abroad? Hindi ba't bangkarote na tayo? Kami ng tatay mo nagtatrabaho sa abroad. Nagtatrabaho. Ang ganda ng suot para sa trabaho, hindi bagay. Suling. Sa tingin ko, mali ito. Baka dapat kausapin natin ang asawa mo. Sabi ni si Zeng. Hindi ka pwedeng ma-stress, okay lang na ganito muna. Sa tingin mo ba? Hindi ako karapat-dapat kausapin ang asawa mo. Nga, wala na akong memorya, bangkarote na ako. Wala na akong natira. Huwag kang mag-overthink. Sabi ni si Zeng. Samahan ka namin, unti-unti kang gagaling. Talagang sasamahan mo ako. Mga matatanda to nung wala ako. Marami silang ginawang kalokohan. Ayan, nalaman ka una. Yung mga kidnapper, may kinalaman si Jalonex Ayan, ang secretary ano. Zaolangsin. Alam ko na. Anong ginagawa mo? Ano tong invitation? Bangkarote na tayo. Bakit ako pa nang inimbita ng school bilang outstanding alumnus? Hoy talaga, Ayan, makinig ka sa akin. Alam ko na. Hindi updated ang balita sa school, hindi niya alam. Nabangkarote ang Jing. Pero paano niya nalaman na sa bahay natin ipinadala? Sige na, medyo stable na rin ang kanyang kondisyon. Sabihin na natin ang totoo. Tama na, huwag mo nang tingnan yan. Sa tamang panahon, sasamahan kita sa school, sasabihin ko sa iyo. Ang sweet mo, baby.
Ano nang nangyayari? Masakit pa ba dito? Tulungan mo akong maglagay ng gamot. Baby, mahaba ang gabi na ito, huwag kang magmadali. Ano nang sinasabi mo? Dati, gusto ko talaga dito. Gusto kong manood ng taong gusto ko na naglalaro. Hindi. Gusto kong mag-aral ng batas dito ng palihim. Kakaiba ba? Napaka-espesyal. Suling. Lufeng. Napanood pa kita maglaro, maraming babae ang nagbibigay sa iyo ng tubig. May gusto ka ba sa kanila? Hulaan mo. Pero hindi ko nakita na malapit ka sa kahit sinong babae. Baka naman. Secret crush mo ako. May crush ako sa isang tanga. Baby, anong ginagawa mo? Nasa school tayo, hindi maganda ang itsura. Wala akong ginagawa. Ying Kaiyan. Jiang Suiling. Principal Kin. Ayong dalawa pala. Nakakatuwa kayong magkasama. Nakaka-relax ako noong inanyayahan ninyo akong maging witness sa kasal ninyo. Ako. Principal Kin. Si Ayan, na aksidente, nawalan ng ilang alaala. Baka nakalimutan niya na ikinasal na tayo. Dinala ko siya sa school para maalala niya ulit. Ang tagal niyang may crush sa iyo. Tapos nakalimutan pa. Ang kasal ninyo. May crush siya sa akin. Oo. Noong kasal, nainggit pa siya at nagalit. Pagkatapos, sinabihan ko siya. Congratulations sa inyong dalawa. Congrats. Witness sa kasal. Ginoong Jing, hawakan mo ang kamay ng iyong nobya. Balita ko, si Jiang Chueling at Lufeng. Ang tagal nating nag-usap. Bakit biglang naghiwalay? Nagpakasal kay Jing Kaiyan. Director Kin. Sedge, maglibot-libot kayo sa school. May gagawin pa ako. Mauuna na ako. Ano na iniisip mo? Iniisip ko ang asawa ko pala. Yung pagmumukha mong masama sa kasal, hindi galit, selos pala. Sinong nagsabing masama ang mukha ko? Hindi itong pakiramdam. Hindi tama. Parang si Jing Kaiyan bago siya nagka-amnesia. Hindi ikaw, tingnan mo kung ano yon. Bakit ang bilis mong tumakbo? Nag-aalala ka ba? Na makita ng asawa mo ako, ang kabit mo. Ikaw. Bumalik na ang memorya mo. Ano? Ayaw mong bumalik ang memorya ko? Na naman. Ako lang si Attorney Jiang, inuutusan mo lang. At pinaglalaruan mo. Hindi, ikaw. Bumalik ang memorya mo. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit ka umiiyak? Sinigawan mo ako. Niloko kita, pero nag-aalala rin ako sa'yo noong nasa ospital ka. At sinubukan kong alagaan ka ng maayos. Pero ikaw, sinisigawan mo pa rin ako. Mali ako, mali ako.
Hindi na kita sisigawan, okay? Bakit ka umiti? Hindi tayo high school, legal naman ang pagiging malapit natin. Bakit ka tumatakbo? Alam mo namang legal tayo, sino ba yung? Palaging itinatago ako. Hindi ka rin naman mainit sa akin noon. Nung araw ng kasal, lasing na lasing ka. Kung hindi mo alam, akala mo hindi mo nakamit ang wife mo on, nagdadalamhati ka. Masaya ako, uminom lang ako ng isa pa, ano ng problema? At naghanap ka pa ng ex-boyfriend mo. Ano nang sinasabi mo? Wala. Tara na, Saan tayo pupunta? sa opisina. Kung hindi ako babalik pagkatapos nitong panahon, talagang magbabangkarote ang kumpanya. Pagdating ng panahon, wala na akong magagawa kundi maglaban ng kama ng masungit. At maglingkod kay Attorney Jiang. Boss Ying, mabuti Boss Ying. Boss Ying, Mises. Boss Jing, nasa taas na ang mga direktor. Nakantay sila sa inyo. Dalhin mo ang misis sa opisina para magpahinga. Siege, Mises, Sumama KSA Akin. Kumusta ka? Uminom ka ng kape. Ikaf pala. Kakapasok lang ni Boss Jing sa trabaho. Ayaw mo nang maghintay, sumunod ka agad. Dati hindi ko pinapansin ang ugali ni Ayan. Patungkol sa sekretarya, wala akong pakialam. Ngayon, Danny, Mali ba ako? Dahil may sakit si Boss Ying. Pinabayaan mo ang trabaho sa kumpanya. Ngayon, gumagaling na si Boss Jing. Maghintay ka na lang na matanggal ka. akala mo ba importante ka? Nakalimutan mo na ang sarili mong estado. HMP, ano ba ang estado kao? Ako ang junior ni Boss Jing. Ako ang kanang kamay ni Boss Jing. Mas importante pa ako kaysa sa'yo. Isang misis lang dahil sa negosyo. Et Zaka. Ayaw na ayaw ni Boss Jing sa mga taong nagsisinungaling sa kanya. Maghintay ka na lang sa hiwalayan ninyo. Kaya, ngayon, ayaw mo nang magpanggap. Lantaran mo nang sinasagot ako. Hindi mo pa alam. Nag-utos na si Boss Jing ng abogado para gumawa ng kasunduan sa hiwalayan. Bakit ka tumatawa? Tumatawa ako sa katangahan mo. Ikaw ang tanga. Sabihin ko sa'yo sa bawat regalo na ipinadala mo. Hindi man ang ipasin. Ipinaubayan niya sa akin na itapon. Nga pala, may ipinadala ka ring kahon ng manika, di ba? Itinapon ko rin yon. Hindi man lang tiningnan ni Boss Ying. Ikaw, kung malaman ni Ayan na buntis ako, masaya kaya siya? Attorney Jiang. Nag-meeting lang si Boss Ying. Ngayon, papunta na siya sa airport. Kailan siya babalik? May kailangan KBA? Pwede kong sabihin sa kanya. Magta-travel ako. Pakibigay mo ito sa kanya at sabihin mo sa kanya na tumawag siya sa akin. Ito lang ba? Kaya, mula nang malaman kong buntis ako hanggang sa mawala ang bata. Sa bawat tawag ko kay Ayan, sinasabi mo na lang na busy siya, walang oras. Ikaw ang may kasalanan sa lahat ng ito. Ikaf. Oo, at hindi lang yon. Tuwing nagta-travel ka sa ibang bansa, Legend may ako kay Boss Jing. na naghahanap ka ng ex mo, kaya hulon mo. Bakit ganito na lang trato sa'yo? Henay Boss Jing? Palangit na palangit. Akala mo, wala akong paraan para pagbayarin ka? Nahanap ang Boss Jing. Para sa divorce papers, ikaw ang pinakasikat na divorce lawyer sa Jiangcheng. Malapit nang ma-divorce. Pagdating ng panahon, wala ka ng mukhang maihaharap. Anong kaya montag PA? Boss Jing, wala akong ginawa. Sinaktan ako ni Attorney Jiang. Wala kang ginawa. Hindi mo inutusan na kidnapin ang asawa ko. Hindi mo pinakalat na unfair ang mga kaso niya. Hindi po, Boss Jing. Malaking pagkakamali lang to. Pagkakamali.
Naghahanap nga ako ng abogado pero criminal lawyer. Ipapakulong kita hanggang mabulok sa loob. Wag po, Boss Jing. Tapat ako SIO. Natatakot lang ako sa babaeng to. Humarap ka pa sa asawa ko. Assistant Lin, dalhin mo siya. Opo. Boss Jing, yen, ayan. Ako lang ang nagmamahal SIO. Ayan, mga masasama sila. Mga masasamang babae sila. Suling. Baby, gising ka na. Kamusta pakiramdam? Ano nang nangyari sa akin? Buntis ka 1 buwan na. Huwag ka muna mag-alala. Early pregnancy, dapat stable ang emotions. Kasalanan ko lahat. Hindi ko agad napansin. Pinahirapan kita ng walang dahilan. Ang talaga ako. Akala ko ang galing-galing ko sa negosyo. Naloko ako ng sekretarya ng 4 na taon. Pati pagbubuntis mo, hindi ko alam. Dapat talaga. Dapat ka talagang saktan. Tangka, ang yabang mo. 4 na taon tayong kasal. Ni isang ngiti wala ako nakita. Dapat hindi kita pinatawad agad. Paglabas ko sa ospital, sasama ako sa mga bata, lilayas tayo. Ikaw na lang sa company mo, home. Baby, Oo. Mas maganda, nating CEO's wife runs away pregnant. Para magabol siya ng todo. Attorney Jiang, check up ulit tayo. CJ, neurologist ka, bakit naging obgyn ka na? Noong nakaraan, pinapunta mo pa ako kay Attorney Jiang para i-check ang irregular menstruation. Ngayon ang init ng ulo mo? Ikaw ang may irregular menstruation. Pasensya na, nagkamali kami ng pasok. nakakahiya. Pasukin mo na sila. Tay, Nay, pasok na kayo. Akala ko nasa abroad kayo nagtatrabaho. Bakit kayo umuwi? Gago ka. Wanti si Twiling, malaking bagay yon. Paano naman kami hindi mag-alala? Mag-aalala ka man, wala ka man lang dala. Kami, handa na lahat. Ito, properties sa 30 panandang pandagdag bansa. Gusto Montag PA. Magski sa abroad o maging farm owner. Naku po. Handa na lahat para sa'yo. Nay, ang mamahal naman nito. Hindi naman. Mga taong to, kasama mo ang gago na to. Ang dami mong tinis. May kasabihan ga. Kapag mahal ka, ibigay ang buong mundo. Hahaha, tama. Ayan. Naku, hindi dapat tanggihan ang bigay ng matanda. Saka, kung sakaling mabankrupt kami, ikaw na bahala sa akin. Oo nga pala, may regalo rin ako. Para kay Sueling. Ito ang shares namin ni Mama sa Jincor. Ngayon, lahat kay Twiling na, notaryado na. Tay, hindi naman. Nak, tanggapin mo na. Para sa ganito, ikaw na ang magiging pinakamalaking shareholder ng Jing Group. Kung hindi sumunod si Ayan, bilang presidente, tanggal na siya. Pwede kang mag-call ng shareholders meeting anytime para palitan siya. Naku, ngayon. Kailangan ko na talagang magmakaawa kay major shareholder Jiang. Gago ka, biro kan biro. Samahan Montag ako. Naku, pamilya tayo. Nga pala na may. Isa pa akong dala, siguradong magugustuhan mo. Ito kay Ayan. Oo. Noong 4 na taon nakalipas, bigla na lang siyang umuwi at sinabing ipakasal ka sa kanya. Akala ka o. Nagbibiro lang o hindi pinag-isipan. Kaya tinanong ko bakit, ibinigay niya sa akin. Ang album na 2. Sabi niya, matagal na niya.
Kayong gusto at gusto kayong pakasalan. Baby. Ano yon? Ayan. Ang tagal na nating magkakilala. May totoo ka bang sinabi sa akin? Nagsinungaling ako sa'yo pero ang totoo, matagal na kitang gusto. Ang tagal na nating magkakilala. Pero hindi mo ako tiningnan ng seryoso. Ano pa? Nag-invest ako ng pera ng anonymous kay Lufeng. Para magtayo siya ng negosyo sa abroad at hindi na umuwi. Ayokong makita kayong magkabalikan. Nung nag-break kayo, 3 araw akong nag-party kasama ang mga kaibigan ko para mag-celebrate. Tapos inausap kita tungkol sa pagpapakasal. Kaya, hindi last minute ang wedding dress, 1 taon din ang inabot ng sing-sing. Yung iba, wala na. At, mahal kita. Sobrang mahal kita. Pasensya na sa 4 na taon na hindi ko nagampanan ang responsibilidad ko. Sampung taon ng kasal ang dalawang ito. Pero ang sweet pa rin. Ang sweet nila. Hindi rin tayo pahuhuli. Ginong Ying Kayan. Ngayon ay ang ika-10 anibersaryo ng inyong pagiging mag-asawa ni Ginang Jiang Chueling. Nais mo bang pangakuan siya, tulad ng ginawa mo noong kasal ninyo, na mamahalin mo siya habang buhay? At alagaan siya. Gusto ko. Dodoblihin ko ang pagmamahal sa kanya at mamahalin siya habang buhay. Ginang Jiang Chueling. Nais mo bang mula ngayon kay Ginoong Jing Kayan ay hindi ka nahihiwalay at mamahalin mo siya habang buhay? Gusto ko. Kasama si Ayan sa buong buhay ko, magkasama habang buhay. Sana lahat tayo ay maging masaya at successful taon-taon.